Hello everyone, my name is Isaac Manansala and welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video, mag-share lang po ako sa inyo ng um, mga mulberries namin na naipropagate at ita-transfer namin ngayon sa aming mga paso. Ayan. So, naitanim ko po sila last July. Hindi ko lang matandaan yung exact date pero 3 weeks. Yun po yung pinakamatagal bago sila magkaugat. Sure na sure yun. Sure ball. 100% magkakaugat sila. So ayan, kung nakikita nyo, hindi po lupa yung ginamit ko dyan, kundi yung coco pit. Bakit po coco pit yung ginamit ko? Para sa akin, mas madaling magpaugat gamit yung coco pit. Hindi sa lahat ng halaman, pero sa mga mulberries, ito po yung pinaka the best na pwedeng gamitin sa pagpapaugat ng ating mga mulberries. Ayan po. Ang ginawa ko dyan is sinusok ko lang sila and then diniligan ko sila. After nun, hindi ko na sila masyadong pinansin. Basta ang ginawa ko, nilagay ko lang sila sa ilalim ng halaman na hindi naiinitan or nasisikatan ng araw. Kasi once na nasikatan sila ng araw tapos hindi sila nadidiligan, ang tendency po nun, hindi sila tutubo. Matutuyo lang sila. So, ganun po yung ginawa ko. And then, nung i-check ko sila, nitong August, ayan, all goods na po sila lahat. Meron ng mga ugat. Meron mga namatay din, pero dalawa lang yata out of 20 stems na itanim ko. Halos lahat buhay. Ayan, yun yung kinaganda. And good thing, yung mga halaman na to is pagka nagkaroon na sila ng mga sanga, kasama na tumutubo yung mga bunga. So, bata pa lang sila or nagsisimula pa lang silang lumaki, meron na agad silang bunga. Yun yung kinaganda ng mga halaman na to. Walang kahirap-hirap itanim. Kahit ikaw, kaya mong itanim to for sure. So, ayan, ganyan lang po yung ginawa namin. Pagkatanggal namin sa mga paso or pagkatanggal namin dun sa pagkaka-propagate niya from coco pit, itinransfer na namin siya sa kanya-kanyang paso. Ayan. Bawat paso pala is nilalagyan namin ng dalawang stem. So, ang gagawin namin sa mga halaman na to is ibebenta namin. Kaya namin siya ginaganyan. Yan. And yung coco pit na to na ginamit namin is reusable syempre. Paggagamitan pa namin siya sa ibang mga halaman na aming pagtatamnan. And sana po kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Click the notification bell as well. At para po ma-notify po kayo pag meron po akong mga bagong videos. So for today's video, hindi po ako yung nagre-repat niyan, kundi yung partner ko kasi during that time, ano po ako, meron pong injury, kaya taga-video muna ako. Pero ako pa rin yung nag-i-edit at nag-upload ng mga videos na nagagawa namin dito sa YouTube. Ayan. So, continuous lang po kami dyan sa pagtatanim. Or continuous lang pala yung partner ko na magtanim. Ako pala taga-video lang. Ayan. Ganyan lang po, madali lang siyang itanim, promise. Hindi kayo may stress magtanim ng mga ganitong halaman. Bali, meron po akong tanim dun sa likod ng bahay namin. Yung pinaka mother plant namin. Tapos yung may tinanim ulit ako na isa pa, tumubo naman parehas. So, ayun, meron na kaming dalawang mulberries sa likod ng bahay namin. Kung puro mulberries siguro yung naitanim ko doon, baka marami na. At eto na po yung namin, sorry, nabubulol ako. Finished product namin, halos lahat ay nakikita niyo naman, may mga bunga na. O, di ba? Nakakatuwa lang. O. At eto po yung sample ng mga bunga ng aming mulberries. Etong video na to is nakuhanan ko to February 2024. Ayan, kung makikita nyo, malalaki po yung mga bunga ng aking nakuha. At hindi pa sila ganun kahinog, pero sobrang tamis po nila. Again po, thank you for watching my video. Sana po nagustuhan nyo and